Kath, may engagement ring na daw mga kasumers. Kath din na miss na sobra ng mga fans. Tapos pasabog ni Alden, no? 2 days to go na lang mga kasumberos. Pero bago yan, minor items tayo mga kasumberos. Nag-post dito ang fruta kahapon, no? Or kagabi, change nila yung kanilang cover photo na sa kanilang Facebook na si Alden Richards na siya mga kasumberos. So, 3 hours ago, yung mismong Facebook page ng Frutas ay ginawa na nilang si Alden na may hawak-hawak nga na Frutas mga kasumberos ang kanilang Facebook cover photo mga kasumberos. So, congratulations sa Frutas, no? Binahagi din ito ng mga admin, mga kasumberos of course. Tapos, si Kath, kunwari daw ay binati niya si Mayor Leni Robredo, no? Mga kasumberos, happiest birthday, Mayor Leni Robredo. Thank you so much for your respect and admiration for our kuting. So parang si Leni Robredo at saka si Kath ay close, no? Dati mga kasumberos, way back 2022 or 2023 mga kasumberos. Spotted sila magkasama sa isang event. Parang kasal yata yun ng isang malapit na kaibigan din nila mga kasomberos. So, si Ma'am Lenny kasi yung kanyang birthday ay April 23, 1965 mga kasomberos. So, kung kaya ay parang binati daw ni ni Ma'am Catherine. Pero yung mismong dito, yung mismong post ay hindi ito kay Kath, no? Isang fan lamang po mga kasomberos na kunwari ay si Kath ang bumati mga kasomberos. So pero in reality ay hindi si Kath mismo yung bumati kaya Mayor Lenny, no? Robredo mga kasomberos. So close lang sila dati kung kaya parang ginawa niya dito ng quote mga kasomberos si phenomenal box office cinema queen kaya kaya Leni Robredo. Ito para may ito sobrang lalim ng na dito, no, about sa Kath din at saka sa Kathnel mga kasomberos. So post ito ng Starloop Network. Sabi niya babala sa lahat ng Kathnel at Kathleen fans dahil sistematiko kayo niloloko ng isang malawak na network ng kasinungalingan. Isang malaking disinformation campaign ang gumagamit sa pangalan ni Alden Richards para atakihin si Daniel Padilla at umabot na ito sa sukdulan. Ang Asia's multimedia star ay lumalaban na ngayon sa mga peking quotes na nagdulot ng gulo at kalituhan sa mga fandom. Hindi na lang ito simpleng chismis, ito ay isang planadong hakbang upang sirain ang reputasyon at manipulahin ang publiko. So, itinatama na ni Alden ang lahat at ang kanyang mga salita ay isang paalala kung bakit basta-basta o hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa nakikita online. So, So, may point siya pero parang hindi naman ugali ni Alden na mag-fight back, no? Sa mga bashers, mga kasumberos. Kung napaka-busy na ni Alden sa kanyang buhay para pumatol pa sa basher mga kasomberos. So talagang ano lang ito ng isang fan mga kasomberos na kung saan ay parang sinasabi niya na dito na parang si Alden parang yung mga fans lang kasi ang fans lang talaga ang dito naglalaban-laban mga kasomberos online. So, which is sila naman ay hindi na parang wala lang sa kanila mga kasomberos. Tapos, twinning yung Kath din kahapon, no? Nagpansin ko ito na pareho yung kulay na parang suot nila mga kasomberos. Si Alden dito ay sa kanyang special line clear braces. Tapos si Kath naman ay yung post niya of course sa kanyang Instagram na kung saan ay part ito ng kanyang Real Me na endorsement mga kasomberos. So dun sa Real Me ni Kath ay marami siyang pictures na binahagi, no, na gamit niya ang Realme na cellphone mga kasomberos. So may headset din siya. 1 hour ago may caption siya sa kanyang Instagram. Sabi niya dito, "It's here.
the Realme 16 Series 5G or 16 Series 5G has arrived. A hashtag 200MP Portrait Master. So, yun yung kanyang yun yung kanyang pinost sa kanyang caption, mga kasembreros. So, bilang part ng kanyang endorsement sa Realme. So, tapos napansin ko parang dark blue yung kulay nila, mga kasembreros. Dark blue rin kayang kulay ng outfit ni Kath dito, mga kasembreros. Tapos ay parang meron siyang bandana sa ulo, mga kasembreros, no? And then, of course, enjoy niya yung paggamit sa Realme 16 series, mga kasembreros. Tapos si Alden naman ay ano siya dito, parang may question and answer portion ang special and clear braces sa kanya. So ano lang siya, parang segment nila na let's be clear, mga kasembreros. Dito, myth versus fact yung kanyang ano dito, yung kanyang game, mga kasembreros. May mga certain questions dito about special and clear braces, mga kasembreros. So just like aligners are only for teens, sabi niya dito ay myth, mga kasembreros. It works for both teens and adults. What matters most is commitment wearing the aligners, mga kasembreros. Tapos wala siyang boses, question lang siya, tapos parang pina-flash lang sa kanyang screen, mga kasembreros, yung sagot. At ang tanong, mga kasembreros, you have to avoid coffee and tea completely with aligners. So, sabi dito sa statement, mga kasembreros. Tapos sabi niya, myth, no? Just take the aligners off, always brush or rinse before putting the aligners back in. So, sabi niya ganoon, mga kasembreros. So, kasi nga mahilig sa kape rin si Alden, no? Mga kasembreros, you can still talk clearly with aligners on. So, fact, mga kasembreros. You'll adjust in a few days and sound perfectly normal. Tapos yun yung parang kanyang sinasabi, mga customers. Special and are visible to others when worn. A myth, mga customers, ang kanyang sagot. It's made from clear material that blends with your teeth. It's nearly invisible even in photos. So yun yung pang last na question, mga kasembreros. So mamaya pa-flash ko ito para ma-appreciate niyo po, mga kasembreros, no? Tapos, next item natin. Doon sa may ito na yung kompletong pala ni Leia, mga kasembreros, no? Posted by Miss Tina C. Doon sa may games nila sa frutas, mga kasembreros. So, ito yung time na parang in-encourage ni Alden si Leia, mga kasembreros. So, nag-join nga talaga siya, no? Yung parang nagbabike lang sila, tapos maglalagay na sila ng frutas, mga kasembreros. So, part sila ng A-team, of course, no? Na bisikleta. Tapos si Alden ay meron din siyang sinakyan na bisikleta dito na definitely ay expert si Alden sa pagbabike, mga kasembreros. So, lagyan ng mango shake, mga kasembreros, no? Yung kanyang bike, mga kasembreros. So, ang cute lang. Mamaya i-play ko ito para mapakinggan ninyo ng sarili, mga kasembreros. So, ang cute lang ng ginawa dito ni Alden, mga kasembreros. So, tapos isa sa mga major items natin, no? Do you miss Kathleen too? Ang ginawa ito ng isang fan ng Kathleen, mga kasembreros. Tapos, Kathleen dito sa Hello, Love, Goodbye, mga kasembreros. So, today's reminder, never give up. God makes everything happen at the right time. Amen, no? Tamang-tama, mga kasembreros. Tapos, ang music background niya dito ay yan, tahanan mo ako, hindi magbabago yan. So, yun yung kanyang, yung kanyang music background, mga kasembreros. At kapag ikay nawawala, tingin ka sa akin, sorry po. Nire-relay ko lang yung information na akin pong naririnig, mga kasembreros. Para po ay parang ma-appreciate rin po. Tapos ito, si Allen Ansay. Parang yung isang admin ni Allen Ansay ay nag-share ng video. Nakasama nga si Alden doon sa
press con or media launch mga kasembreros ng Code Gray mga kasembreros. So, ang tangkad ni Allen, no? 6-footer, parang 6'1 yata ang height nito mga kasembreros. Or 6, yeah. Parang 6'1 mga kasembreros ang height niyan. Or 6-footer. Or 6 feet mga kasembreros. So, dito ay parang kinamayan din ni Alden si Allen mga kasembreros. So, magiging magkapatid sila dito. Yung kanyang role dito mga kasembreros, no? Si Allen Ansay, kapatid niya si Alden or si Grayson Lozano sa Code Gray mga kasembreros. So, aabangan din natin ito, no? Mga kasembreros and mga Kathnetics. Tapos, ito, who's your favorite young actress? Ito po ay si Jayco Manangan. In-interview niya dito si Dylan Burton mga kasembreros. So, kung sino yung kanyang favorite actress. So, ang pinakalasa talaga dito ay si Catherine, no? Yung pinagpilian dito between Catherine Bernardo and Andrea Brillantes. So, definitely, mas pinili niya si Kath mga kasembreros. So, yun po, no? Si Dylan Burton yata, parang GMA artist talent mga kasembreros if I'm not mistaken. So, yun po. Tapos, yun, si Catherine. So, lahat dito binangga na kay Catherine si Alexa Elacad, si Bianca Umali. So, yun. Tapos, si Catherine, mga kasembreros, yung kanyang pinili, of course, no? So, yung parang, nabibiliban siya dito kay Catherine, mga kasembreros. Kasi nga versatile actress, parang lahat kaya niyang gawin, horror, drama, comedy. Sobrang kaya niyang dalhin even kahit yung movies pa yan. So, yun talaga. So, yun po. No, mamaya play ko ito para mapakinggan nyo rin po mga kasembreros. Tapos, ito, bago yung ating main item, ay nag-post ng isang admin dito, no? Si Ashley, parang si ano natin ito? 07. So, ano siya, no? 017 mga kasembreros. 07118, no? Parang si Alden dito ay nagbubuhat na nag-gym mga kasembreros. Nag-workout siya. Nagbubuhat-buhat kunwari, no? Sa isang gym mga kasembreros. So, if I'm not mistaken, medyo throwback din ito mga kasembreros, no? Baka sa time ng Century Tuna, no, or Bench mga kasembreros, way back siguro mga 2023 or 2022, no, something like that mga kasembreros. So, but correct me if I'm wrong, ha, mga kasembreros yan, mga Kathnetics. Tapos major item tayo, marami nakapansin ito na naman. Pinapansin na naman nila mga kasistang engagement ring or parang yun nga na parang sing-sing ni Kath mga kasembreros sa ring finger niya. So, nag-post dito kasi si Philly Teleseries 4 hours ago, engaged. Tapos, fans are buzzing over for reports that Catherine Bernardo was spotted wearing a ring on her finger in recent photos, sparking speculation about a potential engagement with her boyfriend, Mayor Mark Alcala. The buzz stems from photos where an eagle-eyed fan noticed on a ring on her finger. So, unang-una sa lahat, mahilig talaga sa sing-sing ito si Kat. Parang ano siya, diba? Yung sa sa ear piercing nga niya eh. Tapos dati pa, no, marami siyang ganyan. And kay Tisoy din eh, may ganun, di ba mga kasembreros? So, yun yung twinning. So, kung ito ay agila, ito ay parang bird or brooch nga mga kasembreros na topic din natin nung nakaraan. So, brooch siya na parang sign of freedom, no, mga kasembreros, yung ibon na ito na parang yung shape niya ibon pero sing-sing siya mga kasembreros. So, ito po ay kung meron siyang ganyan, well, definitely hindi yun galing kay Mayor Mark Alcala. Parang nabubuhay niya lang sa imagination at saka hallucination ang, sorry po sa term,
sa mga, alam mo yun, yung parang hindi naman officially na naging sila. Hindi naman sila spotted na magkasama talaga sa ano, as in video talaga, at saka maraming mga nakita and so on, mga kasembreros. So parang yung pinanghahawakan na nila, nag-umpisa ito kay OG Diaz, tapos spotted yung mga AI na mga videos and pictures and so on, tapos wala namang, alam mo yung parang walang boses kapag na-spotted sila. Tapos nung pumunta sa Thailand for example, puro teaser lang, puro, alam mo yan parang ano ko po. So kayo na pong bahala ha, I'm not forcing everyone. So kung ayaw niyo pong maniwala ay go. Pero kung gusto niyo maniwala, go. So wala po tayong pilitan dito, no, mga kasembreros. So good vibes lang tayo. So kung ito po ay brooch na natopic ko na rin dati, na pareho sila ng brooch nga ni Alden, mga kasembreros. So dati pa to yung yun, yung dito. Pero parang magkaiba-iba lang yung shape. May differences lang siya, mga kasembreros. Na kung saan ay may ganon din si Alden, no? Parang ano siya, brooch nga ang tawag doon, mga kasembreros, na para siyang ibon, shape niya yung ibon, tapos sing-sing, no? Parang ring siya, mga kasembreros, naka-attach sa ano, or parang yung hugis niya mismo ay ibon, kasi nga sign of freedom siya, mga kasembreros. So parang soaring high, dream high, no, something like that, mga kasembreros. So pero yun, no, kung maniniwala kayo na kay Mayor Mark Alcala ito, kasi ako naniniwala pwede rin siya ano una lang accessories ni Kath, kasi nga mahilig talaga siya dati sa mga abot dati pa, mga kasembreros. So kung pa nakaugalian na talaga ni Kath itong mga brooch or mga sing-sing na ito, mga kasembreros, kasi fangirl din siya ng mga ganito, no, mga kasembreros. So po pwedeng ganoon, at saka kung meron mang ganito talaga, mas maniniwala ako dito kay Alden na pareho sila, mga kasembreros, over kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros, na wala namang umaamin sa kanila, na mga kasembreros. So again, kung gusto niyo na maniwala, kung ayaw naman ay hindi ko po kayo pipilitin, mga kasembreros, kasi kay Alden marami ng instances na dito na nakitaan na suot nila pareho ito, mga kasembreros. So yun, pero kung ayaw maniwala, kung gusto niyo maniwala, so go lang, mga kasembreros, either way. So wala tayong pilitan, no, good vibes lang po tayo, mga kasembreros and mga Kathinatics. Alright, so parang ang bilis naman siguro kung engagement agad, wala kang umaamin sa kanila, mga kasembreros. So lahat to secret, no. So hindi po pwede, kasi public official si Mayor Mark, tapos yung galaw niya ay dapat isinasa publiko, no, kasi nga he is serving the public, no, not his own interest lang, mga kasembreros. So pero mo na, malaki na sila, no, mga kasembreros, sa mga gusto lang maniwala, mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathin items, ha. Pe-play ko itong kakulitan ni Alden at yung mga games nila, no, at saka itong about kay Kath, mga kasembreros, kay Dylan Burton. So yun naman po. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Okay, Alden! Nilalagyan lang habang nilalagyan nila atin ng roots. Lalagyan nila ng fruits. Panalangin muna natin ang ating mga guest speakers. That's right. Para lang, Kumang ni Ate Guzal and si Ate Lea. Mga Makati, from A-Team naman, so sila sasamahan nila tayo magbisikleta. Oh, wow! Second year na rin ito, kagaya ni Alden. Tingnan natin kung ready na ba ang mga fruits natin. Ayan, ready na ba? Tingnan natin kung nakaready na. Meron ba tayong isa? Kay Ate Lea. Hindi mo lang ito? Diba? Diba? Trivia na, alam mo ba talagang pinagawa to para sa'yo? Wow. Oo, kasi diba? Akala ko para sa'yo. Diba nanalo ka kay Lea? Diba natapos mo yung ano? Hiking mo? Diba? Ano naman? Kaya ngayon, eto na ulit yun. Pinagsayan natin ang Inalabas natin ang pagsasayin. ating mga natutunan sa pagbibisikleta, pero Yes. sa panahon ito sa paggawa ng mango shake. Ayan, meron na tayo
pili nila ng prutas sa prutas ay mango. Kay Lina Alcantara or Jillian Ward? Jillian Ward. Jillian Ward or Bel Mariano? Si Bel. Bel Mariano or Caprice Cayetano? Caprice. Wow, Caprice or Andrea Brillante? Ang hirap naman agad. Parang dalawa silang ano ko eh. Si Caprice kasi most likely, lagi ko na siyang napapanood. Lalo na ng PBB time na lang. Yeah. Sinuport ko, Gusto ko yung may pa-black out. Nakita niyo ba yung mga kaibigan? Ayan, si Caprice, sinuport ko siya sa PBB. Even voting, nag-vote ako through. Wow. Pero kung pag-uusapan natin support Overall. before pa, si Andrea. Andrea or Shuvi Etrata? Andrea po. Andrea or Nadine Lustre? Andrea. Andrea Brillantes or Fiang Smith? Andrea. Andrea Brillantes or Francine Diaz? Andrea. Andrea Brillantes or Barbie Forteza? Andrea. Andrea Brillantes or Catherine Bernardo? Ayan na. Yan natin. Ayun na. Si Catherine po talaga. Okay, Kaya Catherine- hindi ko siya sinasabi kanina kasi parang nai-reserve ko siya para dun. Yun. Okay. Catherine or Alexa Ilaca? Catherine. Catherine or Bianca Umali? Catherine. Why Kat? Versatile actress. Lahat kaya niyang gawin. Mapa-horror, drama, comedy. Ewan, sobrang kayang-kaya niyang dalhin. Even kahit anong movies pa yan, nakita naman na natin yun sa kanya. Actually, Pinatunayan talaga. niya na yun. She's one of the superstars in our generation talaga. Hopefully, mag-meet kayo, no? And then, Sana. Na-meet ko na siya, like, sobrang late ko pa nun eh. sa Kaya event. parang going bulilit days pa Days? siya. Oh my yes. Kaya Hopefully. sana yung these days na Makasalubong or what, Yeah. diba? Sobrang applicable ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title ay Magpatawad Kasi. Matthew 6:14 hanggang 15. If you forgive people their sins, your Father or God the Father in heaven will forgive your sins also. If you do not forgive people their sins, your Father or God the Father will not forgive your sins as well. So, napaka-simple. Napaka-simple nito, mga kasembreros. Very understandable, very basic, very practical, very literal, mga kasembreros, ang pagkakasabi dito ni Lord, no, sa Matthew chapter 6:14 hanggang 15, na kung saan ay simple lang, no? Kung tayo magpatawad sa ating kapwa-tao, patatawarin tayo ng Diyos. Pag hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa-tao ng kanilang mga kasalanan sa atin, hindi rin tayo patatawarin. So, ganun siya, mga kasembrero. So, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos Ama. So, kung tayo po ay namatay na may grudge, na may galit, na may kaaway, na may hindi pinatawad na tao, mga kasembrero, sa ating buhay, nung tayo po ay nabubuhay pa, ang equivalent po nun ay impyerno. Okay? Kasi hindi tayo nagpatawad eh. So, very clear. That is why, ang pagbabasa ng Biblia po ay kumapa sa ating benefits din po yun. If you read the Bible, it is for our good, it is for our own sake or benefits or advantage, mga kasembreros. So, kung tayo nagbabasa ng Biblia, hindi yun advantage ng ibang tao. Not unless, isi-share mo rin yung nalalaman tungkol sa gospel, mga kasos, which we should be doing. No? Talagang kailangan i-share natin yung ating kaalaman din sa Holy Bible, mga kasembreros. So, kasi if you declare your faith, mga kasembreros, or pananampalataya sa Diyos, congregation or sa maraming tao or sa social media. So, it's also sharing who Jesus is, and part yun ng ating Christian life, mga kasembreros. So, parang dahil tayo Kristiyano, we are expected to share our faith sa ibang tao. So, ganun po siya. Hindi po siya
tinatago yung pananampalataya natin sa Diyos. Na we have relationship kay Lord, so dapat sinishare natin yan sa iba mga kasembreros. Dapat makikitaan din tayo no, sa ating gawa, sa ating pananalita, and the way we live. No? Paano tayo mamuhay, paano natin itratuhin yung ating magulang, yung ating anak, yung ating asawa, kapatid and so on mga kasembreros. Kasi minsan nagigets ko yung iba na hindi sila nakukumbinse na pag Kristiyano ka ay pag nagsalita ka, kumbinsido sila. Minsan kasi kapag hindi nakita sa life mo, hindi nakita sa pananalita mo, magaspang ka pa rin magsalita, palamura ka pa rin, tapos yung the way you treat your family. So isa yun no? Kunwari, Kristiyano kayo naturingan na pamilya, tapos parati naman kayo nag-aaway, nagkakagulo kayo sa mga bagay-bagay na ganito, no? So, parang natitiso din yung iba na parang hindi sila good example na family. Dapat ay example sila mga kasembreros. So, ganun po dapat, no? Kasi nga, yung ating pananampalataya ay nakikita sa gawa mga kasembreros. So, titingnan yan kung paano tatuhin yung nanay mo, minamahal mo ba yung magulang mo, minamahal ba yung kapatid mo, minamahal ba yung asawa mo, minamahal ba yung anak mo, and so on mga kasembreros. So, parang doon pa lang dapat nakita tayo as examples, okay? Parang living examples tayo, even though we don't share the gospel yet, no, hindi pa natin na-share ang gospel sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating words, mga kasembreros, nakita na nila sa gawa, nakita na nila yung pamumuhay natin, na pag sinabing, si Roberto, ano yan, ang bait niyan, so talagang mapagbigay, mawain, matulungin. So parang ganun pa lang ba, no, mga kasembreros, nakita na nila yung ilaw or a good example sa buhay mo mga kasembreros. Pero pag sinabing si Roberto, naku yan, lasinggero, tsaka parati nag-aaway sa asawa, naturingan kang Kristiyano. So parang dun pa lang, hindi na sila maniwala na yung Christianity ay totoo, nor si Lord Jesus Christ ay totoo. Kasi kung naturing kang, kahit na ibalandra mo yung, kahit ibalandra mo sa social media na anak ka ng Diyos, may relasyon ka sa kay Lord Jesus Christ, may relasyon ka sa Diyos, kung hindi naman nakita sa iyong pamumuhay ay hindi rin po sila maniniwala mga kasembreros. So parang matitisod pa sila at parang pagsasabi pa nila sa iba na Kristiyano nga yun pero ganito ganyan ugali. So parang hindi na rin sila maniniwala sa Diyos, no? Kasi nga yung ugali mo ay nakita nila or yung pamumuhay mo mismo, the way you live in general ay nakita nila na hindi siya Christ-like, no? Hindi ka nagpapatawad, hindi ka mapagkukumbaba, hindi ka maawain, hindi ka mapagbigay, hindi ka matulungin, and so on mga kasembreros. So dito, no, si Lord Jesus Christ talaga nagsasabi dito. Okay? That is why we should believe mga kasembreros, kasi first hand ito Talagang si Lord Jesus Christ na nagsabi dito na kung hindi ka nagpatawad, na if you forgive people their sins, kung nagpatawad ka, ay patatawarin tayo ng Diyos Ama. Kapag hindi tayo nagpatawad, so hindi rin tayo patatawarin ng Diyos Ama sa langit mga kasembreros. So that's believable and trustworthy mga kasembreros. Kasi true sa lahat ng pinaka-true, sa lahat ng pinaka-totoo, because Jesus Christ Himself said this, no? Talagang sinabi niya ito mga kasembreros. This verse teaches us a crucial lesson about forgiveness and its role in our relationship with God. It emphasizes that connection between our ability to forgive others and our own reception of God's forgiveness. So, kumbaga parang kapag kapag nagpatawad ka kasi, ay rin yan, indication din yan na tayo po ay Kristiyano. Okay? Tayo po ay pinatawad ng Diyos. Kasi forgiven people forgive. So, ibig sabihin, ang mga taong pinatawad na ay nagpapatawad. Merciful people, people who gained mercy or received mercy, becoming merciful. Loved people, love. So, kung yung taong minahal din ng Diyos, ay nagmamahal din po, no? Yung mga taong kind ay naka-receive ng kindness sa Panginoon. So, ganoon po siya. Kung ano natanggap natin sa Diyos, mga kasembreros, ay yun din po yung ginagawa natin sa ating kapwa-tao. So, as simple as that. When we hold on to feelings of unforgiveness towards others, it creates a barrier that can hinder our spiritual connection with God. This is because harboring unforgiveness in our hearts can lead to bitterness, resentment, and a lack of empathy, all of which can distance us from God's grace and love. So, pag tayo po hindi nagpatawad kasi, tayo rin po yung sarili din natin yung ating pinapahirapan. Parang pag nagpatawad kasi tayo, di ba? Una natin pinapalaya yung ating sarili. Now we free ourselves from guilt,
from resentment, from iba pa yung mga dati pa na mga past failures and past mistakes natin. Tapos ay tao dito, hinuhold pa rin natin siya ng how many years na mga kasambero. So tayo rin po ang parang nagbubuhat tayo ng mabibigat na objects, no, nadala-dala natin araw-araw, which is definitely kapag ikaw po ay may buhat-buhat na mga mabibigat na bagay sa ating buhay araw-araw, nasi-stress tayo, nababurden tayo mga kasembrero. So tayo rin po ang nahihirapan mismo, no, kung kaya yung mga resentment, yung mga pag naging bitter, ayun. So naging bitter ang tao kapag may guilt, no, parang may unforgiving spirit, no, yung may mga tao siyang hindi pinatawad. So parang naging bitter ka sa ibang tao kasi 'di ba sinaktan ka, for example, tapos naalala mo pa rin yung sakit at ninanam mo pa rin yung sakit mga kasembrero, sa dapat ay dinadaanan mo lang. Kung parang dapat dapat ay dinadaanan mo lang yung ganoon, ay tinatambayan mo at tinitirhan. So yun po yung mali mga kasembreros. So nakakaramdam tayo ng sakit when people hurt us, no? Talagang nakakaramdam tayo ng sakit kasi tao tayo. Normal lang po na tayo po ay nasasaktan, tayo po ay na-hurt mga kasembreros kapag tayo po ay sinaktan ng ibang tao because we are human beings. Pero yung hindi lang maganda dito ay kapag tayo po ay forever na nakalugmok doon mga kasembreros, or nagigilty pa rin, no, 20 years ago pa yung unforgiveness mo na yan, ay dala-dala mo pa rin ngayon mga kasembreros. So naging bitter ka sa ibang tao kasi parang takot ka ulit masaktan. So parang ganoon siya mga kasembreros. Natatakot kang masaktan, natatakot ka na magmahal ulit, na parang ganoon. Parang parang teleserye or parang romantic drama mga kasembreros. Pero ganoon po siya, no? Talagang may mga taong parang takot na magmahal, takot na mag-establish ng relationship sa iba because alam nila yung patutunguhan na masasaktan lang sila at mag-iiwanan lang din, no, sa bandang huli. Forgiving others is intricately connected to receiving forgiveness from God in the referenced verses. The act of forgiving others is not simply a moral obligation but a direct reflection of the forgiveness we have received from God. So, sabi na hindi lang siya moral obligation ng pagpapatawad. Indication siya or patunay siya, proof siya mga kasambero sa tayo po ay nakatanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. So kagaya na mention ko kanina, forgiven people forgive. So kung yung mga tao na pinatawad ay nagpapatawad, so yung mga tao nakatanggap ng pag-ibig mula sa Diyos ay umiibig din sa kanilang pamilya, kapwa-tao in general mga kasambreros. So as simple as that. So meron tayong direkta na connection sa Panginoon. That is why we forgive. Now we received direct forgiveness from God, so we forgive also other people. So ganun siya. We are called to extend the same forgiveness to others that God has shown us by forgiving our sins. Forgiving others as God forgives us involves letting go of anger, resentment, and the desire for revenge. So kasi yung iba dito, pag hindi, ito yung delikado, no? Kapag hindi po nagpatawad ang tao, nauwi siya sa paghihiganti, no, revenge mga kasmers, which definitely ayaw na ayaw at galit ang Diyos mga kasmers sa mga tao naghihiganti, no? Kasi nga, parang role na niya, parang responsibility na ng Diyos mga kasembreros yung revenge. Hindi natin yung part mga kasembreros. So, kasi, basta yun ang kayang utos mga kasembreros. Pag nag-revenge kasi, ako talagang ayoko ng gano'n mga kasembreros. Kasi inisip ko, pag naghiganti ako, baka balikan din ako ng pamilya or parang balikan ako ng kapatid, ng kung sino man dyan na relatives niya, for example, or siya mismo, babalikan ulit ako. So parang ayoko ng gulo, no? Talagang ayoko gusto ko talaga ng peace mga kasembreros at kapayapaan sa aking paligid. So ayoko ng kaguluhan or may kagalit talaga ako. No, forgiving others as God forgives us. So yun, it requires a deep sense of compassion and understanding, recognizing that we are all imperfect beings in need of forgiveness. So parati nating tatandaan na lahat tayo ay nangangailangan talaga ng forgiveness. No, we are all human beings. So since Christ forgave us, we also forgive other people of their trespasses or sins against us. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at spirit or character or of forgiveness, mga kasmas, magpatawad tayo sa bawat isa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasmas, and paalam po.